The Hayabusa pick debuts in the grand finals as we enter game number 4. Assassin pick para sa Sky King. At nilabas na nga ang Angela at Thamos na ngayon pa lang natin makikita na magkasama in the M Series. At nagsisigawan na nga ang crowd ng AP Bren as we enter the Land of Dawn. Pero kung babalikan natin yung mga moments, trip down memory lane, may mga unang panahon kung saan talagang laging magkasama si Thams at si Angela. At nung panahon na yun, napakahirap nilang pigilin. Isama mo pa yung mga ibang heroes dito Imagine na mo AP kasi, Bren. ang daming aamba sa'yo, yung Edith, yung Thams, kahit nga yung 1-1, pwede kang ambahan dahil itututok lang nung Angela yung hard card eh. And post 4 pa yung Angela ng AP Bren. So definitely makakakuha ng items, yung Enchanted Talisman, and of course yung Flask of the Oasis, early game items, early game gold, mas kumakapal yung shield na binibigay ni Angela. In the XP lane matchup, sinabi mo na rin, Midnight, medyo lugi ka dito kapag Fredrin ka. Dahil nga yung pagkakalmot na nilalabas dito ni Flat TZ ay hindi madaling tanggapin lamang kung ikaw ay isang Fredrin. Grabe. Si Ogwen pa ang nakakuha. Oo, kasi dinami-dami. Dalawa yung nandun actually. Kaya naman kung mapansin nyo, for Onyx talagang pupunta sila dito sa may lane ni Flop TZ kasi kailangan din nila mamaya si Boots pagdating sa team fight eh. Yep. Mahirapan din talaga yung Onyx dito mag-transition out of the laning stage. Considering na yung dalawang side laner nila, semi-walang pansinan na naman. Lamang na naman si Flop TZ dyan. So it does leave the Kyrie alone again. Uy, naparetri. Dito si Kyrie, mukhang naaalala na niya yung nangyari nung Game 3 na parang inaagaw lahat sa kanya. Parang flashback. Di ba ganun yun? Pero Oh, stop no! natin ginamit nga dito ang kanyang ultimate. So more on na lang muna yun para medyo lumamanga si Chewe sa kanyang lane. Sobrang lupit ni Marco. Tinanggal niya yung stacks nung nakapag-ulti na. Nag-second siya nung yung magkakasilumang Hayabusa. Tapos kumakatil damage yung ultimate. So doon yung tinanggal. Nung sumabit na yung... kasi usually yung mga ginagawa ng ibang player, tinatagal yung shadow. Pina-ulti niya muna para sayang. Kaya pala kulang pa sa damage. And that was such a great micro decision na nanggaling dito kay Super Marco. At mukhang sisimulan na nga ng AP Bren ang pinakaunang pagong. Habang ginugulo ni Flop TZ, nag-ulti pa, naka-coterant na boy. Bawal dikitan yan, by the way. Walang papatay dyan mula sa Onyx. Grabe si Flop TZ, parang malahilda ang nakikita natin ngayon at meron pang bit-bit na Angela. Ginamit na rin vengeance dito and habang nangyari yan si Kyle TZ pala, kumukuha ng pagong. Napakagandang rotation ang pinapakita dito ngayon ng AP Bren. Bawal talagang dikitan, men eh. Biruin mo may Angela pa, late nang ang ginamit yan eh. Sobrang nakaka-bad trip yung ginagawa ni Flop TZ. I mean, if you're Kyrie, hindi ka mag-enjoy sa nangyayari ngayon. Pero again, similar to game number 3, may late team aspect naman itong Onyx, especially with the Hayabusa and of course the Claude. Dagdag mo na rin dyan yung Valentina na hawak ng Onyx. Pero the bigger question is, kaya mo bang lagpasan yung mid-game timing ng AP Bren considering na yung mga heroes sila, 4 dyan, papasok. Technically, consider mo na yung Angela, 5. Kasi papasokin sa puso nung tatalonan niya. Puso ng dugong palaban. Napakalala nung time nila. At yung dive talaga na meron ng AP Bren dito ay hindi... Actually, 5 ata silang papasok, no? As you said, wala talagang chance na kapag sila ang nauna, you could expect na 5 ang papasok mula sa AP Bren at mukhang papasukin ata nila ang gold lane ng Onyx. Tsaka uso din dito yung yung fake na paggamit ng heart guard, yung parang pang-amba lang. Yung tipong sige, prago kayo. At ang talong doon, nakita ba ng AP Bren na nag-shadow na si Kyrie? Niretry niya lang yung green. Ayaw niya nung nangyari nung game 3. Mabilis ang lang, pag-jungle. Na-trauma na siya eh. Ikaw ba naman, bigyan ka ng 4 level gap, tapos parang 3 Pero yung tao na nasa jungle. Ganun pa rin ang nangyayari. Although lamang sa level si Kyrie over Kyle TZ, no? Ang nangyayari kasi si Kyle di niya talagang tinitake yung time niya para mag-farm. Ginagamit niya yung hero niya pang pressure. Pero si Flap, tsaka si Ogwen, inuubos nila yung mga green nung Hayabusa. Talagang ayaw nilang bigyan ng resources. Tsaka yung mga greens na yan, yung mga small greens ay malaking bagay. Parang sa lang yan, sa Ghost Fighter, sa Dragon Ball Z. Yung mga magic beans. Kumbaga parang maliit man ang ambag sa simula, kung dadami naman at dadami. Pag pinagsama-sama. Ay hindi ka naman makakabuo ng 1,000 kung wala kang tigpipiso. Tama. Galing yun. Pero yung mga tigpipisong dito, kalamangan ng Onyx ay malaking factor din na kailangan bawiin din ng AP Bren. Pero makikita natin napakagandang set of play. First blood, mapupunta pa kay Super Marco at tingnan natin kung makakasilip din si Kyrie. Pero si Kyrie napadaan lang. Objective pa lang kanya gustong kuhanin. Wala shadow. Pero sasalubungin dito, wala shadow. Kaya naman ginamit na dito, Ugi shadow kill. Mukhang siya na yata ang makikill. Pero hindi, lumipad si Super Marco at si Boots pa nga maiibig dito. At maagang
maglamang doon sa team fight. Pero habang nangyari yun, si Chewe nakakuha pala ng mga gold doon sa baba. 3 kills, plating plus sa turtle. Nagka-objective for kills straight. Kaya naman mukhang even pa rin ang ating laro. Pero Sans, napa-flicker ng maaga. I don't think that's worth it. Yung additional na 100 gold na nakuha ni Claude versus the Tempo na hawak ngayon ng AP Bren, you take that any day if you're AP Bren. And si Boots, gusto lang naman niyang tulungan yung kanyang Hayabusa. Nadamay pa siya, naistakan siya ng 1-1. And naisama pa sa Sa libingan, hukay. sa hukay. Okay. Oh, tsaka Balat si TOB Kiboy. homeboys. Kaya nga, si Kiboy na parang talon ng talon. December 17 pa lang, New Year na sa kanya, men. Oh, naka-ready na agad, no? Sabi Oo. niya, I'm ready. Pero hindi sila prepared doon sa aggression na binigay sa kanila ng AP Bren. Naka-corrosion set na naman CW ah. Oo, yun talaga yung mga nakikita nating start for the Cloth ngayon. At nagsisigawan na nga muli ang crowd for AP Bren. Talagang kahit lamang ang Onyx ngayon ay nararamdaman mo ang suporta ng AP Bren, the hometown crowd for the hometown team. Flap TZ, papasok sa dalawa. Mukhang bibigyan nga yata dito pero tingnan niya si Ogun na dito with a conceal. Kaya naman mga kalahati ang Happy New buhay! Kyle TZ! 5 pa lang players ng AP Bren. Yun nandoon, tahimik lang si Ogwen pero ready lang din naman rin. Oh, Kyrie? Middle lane? Happy New Year sa iyo, Boots. 3 beses kang tumalundon, boy. At ngayon, lamang na ang AP Bren. 4-0 ang ating kill score. Again, ito yung kalamangan ng kanilang lineup. No? Basta mauna si Flap TZ, meron siyang capability na mag-sustain, especially with the Vengeance, nag-HP para makontra ng Inferno. Pero once mag-engage ka laban sa Bren, talagang i-expect mo na lahat ng hero sila tatalon sa'yo. At talagang pag tumalon ang mga AP Bren sa'yo ay mapapatalong ka rin. Dahil kadalasan sa kanila ay maraming knock-up at displacement. Pero Ogwen, looking for boots. Pero tandaan natin ang jungler dito ay si Kyrie. Pero half HP na kay Ogwen. Primal Eh? Wrath! Nakita natin dito na meron na ring heart. Bracket, Oo nung nga sila pala. ay nag-champion. At halos lahat ng ating mga world champion ay nanggaling Oh! talaga sa lower bracket. Pero Ay! killing spree na para kay Ay! Super Marco. Kyrie! Double kill na para... Oy, make it a triple kill para kay Super Marco. Ito na ba yata ang pang-apat? Hindi! Kasi alis na lang muna sila. Yung Torres sa may middle lane, gusto nilang kuhanin. At si Sans, ang tanong madedepensahan ba? Drop. Mukhang hindi. Oh! At makakabawi na ngayon si Flap TZ nung kanyang ginagawa kanina. Yun ang pinakaunang recall na pinakita ni Flap TZ. Nararamdaman mo na ang confidence mula sa kupunan ng AP Bren. 5-0-2 para kay Super Marco. One of the most perfect 1-1 games na napapanood natin ngayon. Wow, what a turn of events for AP Bren. Napatay si Kyle TZ, however. Si CW yung nakakuha ng kill na yun, I think. Pero again, yung heavy spin na impact dito ni Sans, magiging problema to for AP Bren. Sadyang malaki lang talaga yung lamang ng AP Bren currently dahil lahat ng heroes sila activated and willing tumalon alongside Super Marco. Hindi pa nga nakagamit ang Oo crossbow nga, attacks no? yung 1-1. Pero mo hindi na nga nag-crossbow up, naka-triple kill pa rin. And AP Bren with a 3K gold lead ay kontrolado ang pinakaunang lord ng laro. 8 minutes pa lang ang ating game, guys. May Wind of Nature na rin si Super Marco rito, so hindi ganun kadali for Onyx to actually burst him down. Kailangan mag-sync up si Kyrie, si Keyboy, panin na rin si Sans para mapatay nila yung 1-1. But still, you also have to worry Ayun. about yung hard guard na magdagdag ng HP for Super Marco and of course, yung front line na pinapakita rito ng AP Bren. Oo, pero ang sakit na rin pala dito nila Chewe, no? Kyle TZ nangalahati ang buhay pero may healing na Bilis. manggagaling kay Few. Hindi na kailangan umuwi. Kumbaga, naka-impake na. Pang 1 month, may bakasyon pang kasama. Oo, ready pala, no? Kahit saan pumunta, okay lang, meron akong bit-bit at kasama. Ito na yung mahirap kapag ikaw ay assassin yung nawawala ka na ng purple buff conceal mula kay AP Bren. Ay! Ano ko si Kiboy ba yung nahuli doon? Kaya naman tinalunan na nila. Flap TZ, makakakuha niyan. Kahit gustuhin mong umalis, parang hindi talaga. Kung may huli ka, boy, may huli, Oh Kiboy! my goodness, paano mo tatakasan yun? Kung ang lahat ng pwede mong puntahan, meron nakabantay. Pauwi na siya, sinundo sa elevator eh. Ayan na, oh. Sabi niya, pre, sama ka sa amin, Boots. Not easy with the Vengeance. Bumalik lang yung HP. Parang minasahe. Sumarap pa nga. That's going to be the Boot! first ward. Go to the AP Boot! Bren. Pero si Boots mukhang susunod pa nga nila. Ayan na nga sila, Chewe. Mukhang makakaretry pa naman. Ang purple buff makukuha ng side ng Onyx Indonesia. Wala na namang purple buff si Kyrie. This is really bad for Onyx Esports and really great for AP Bren. Oh, grabe, parang yung mga bouncer dito na hero na AP Bren, ready ng tumalon anytime kahit yung Cyclone ay kamuntikan pang gamitin. And even the top lane, grabe yung space na binibigay nila dito kay Super Marco para lang makasira ng torre. Tsaka tignan mo naman, hindi sila takot Apat na yun, no? pitasin si Kiboy. Yung tipo na makikita nila yung roamer, worth it na sa kanila yun eh. Yeah. And again, Onyx,
they have this sense of security na pwede naman tayo humuli ng mga hero against AP Bren. Pero yung pag-front ang ginagawa ni Kyle TZ, nakakaila kasi ang gusto nilang hulihin si Super Marco. And si Kyle TZ, he is a viable target. Pero ang question kasi, if mag-turn ng AP Bren, kaya hindi natin nakikita na aggressive yung mga talon ni Kiboy. 5-man ang may look at natin Ogwen! mula sa AP Bren. Kyle TZ zoning 4 people at may Lord tayo sa may bandang ibaba. May wave din sa taas. At mukhang kukontrolin ng AP Bren ang mapa. Medyo aurado na yung Onyx dito. Yung mga talon na ginagawa ng AP Bren, napapakomit ng mga ng mga defensive plays mula dito sa Onyx. And again, walang nangyayaring aggression mula dito sa Onyx. Even Keyboy has not been able to find a divine judgment flicker play. At sumasakit na rin si Chewe no, nangalahati yung buhay niyo doon. Konting pokes pa lang dito against the players of every brand. Nararamdaman na natin ngayon ang damage Conceal. ng Onyx. Nakita natin ang conceal. It means na pwede mag-go time anytime. Dito ang AP Bren. Pero Torre ang target nila doon sa may ilalim. Pero magandang depensa naman para sa Onyx. Pero mukhang hindi sila makakuha ng inhibitor turret with that push. Again, unang Lord pa lang ng larong iyon at mukhang purple buff naman. Ayaw ang kanilang magpalaro. paglalabanan dito, men. Ayaw magpalaro ni Kyle TZ na naman. Ni-retry niya na naman yung purple buff. Oh my G. Although magka-level set this time around. Pero ngayon ko lang na-realize, Wami Chantel, Ano? Ano yun? 11 minutes pa lang pala. Yung conceal na ginawa ng Brent kanina, Oo nga, no. parang naramdaman siguro nila, hindi, tulak lang natin. Pagpasok nila, may shockwave pa, may passive pa. So naramdaman nila, shocks, ang bilis pala natin maglaro. Oo, ang May aga passive pa. pa yung tower. Oh, Ano mo, ang laki ng gold lead kay Chewe, oh. at saka tingnan mo si Super Marco, siya na yung nagbabuff. Oh. Akin na to, sabi niya, wag na natin bibigay kay Kyrie to, masyadong pogi. Oh, kasi kanina nakikita natin na ito yung mga signs na lamang na talaga at hindi Yeah. na kailangan ng jungle na okay na ako. Yep. Sa ina, Super Marco. Oo, tsaka kahit may gold gap between Kyrie and Kyle TZ, hindi naman kasi dependent sa item dito. Well, kailangan niya yung defensive items, pero si Kyrie, hindi nagmamatter yung network niya kung hindi naman niya magamit sa mga Aha. teamfights yung kanyang damage output, yung physical penetration na nanggagaling sana sa kanya, kasi hindi rin siya makasama sa mga engagements na ginagawa ng AP Bren. And this just means na essentially yung laban, 4v5, and nawawala yung 7K na hawak ni Kyrie. And yung 7K na hawak ni Kyrie dito ay mukhang nananahimik na ang Indonesia doon sa kanilang panonood. Pero seryoso pa rin naman kasi tandaan natin no, yung 15K gold lead ay nabaliktad pa ng Onyx. Hindi natin pwedeng maliitin to. AP Bren, sisimulan nila ang pangalawang Lord. And Grabe, this ultra is check. a Luminous Lord. Ultra Pero check, Kiboy, ultra check. Kiboy! Naku si Kiboy! Ultra Instincts! Nakita na ako nasa si Kiboy! Gusto yatang umalik Ay! doon, boy! Pero yung alam na dito mga players ng AP Bren na hindi na Huli! nakapag-set up pa! Huli na dito si Kiboy! Huli, Kiboy! Nakita ka na naman ng AP Bren. Oh my goodness, the adjustments. Naparedy pa si Kyrie dito. Free Lord for AP Bren. Look at the front line. Sa harap na naman yung AP Bren. Next target yata nila dito si Flap TZ! Si Flap TZ! Naka-ready dito! Si Angela, Vengeance, naka-ready si vengeance, Blue, pero yung nga lang nakita vengeance! natin meron ng Vengeance. Ginamit na dito, Ugo Shadow Kill. Pero yung nga lang, look at Super Marco. Super Marco! Diretso pa rin yata dito, pero aalis dahil meron naman pwedeng kuhanin, which is Oh my the Lord. goodness, Lap. Sabi niya, hati-hati tayo sa damage sa Shadow Kill. With the Vengeance, tinala niya sa mga kampi niya si Kyrie. And AP Bren again secures another objective. Masterclass objective takes coming out from the Beast. And Luminous Lord secured para sa side ng AP Bren as momentum swings further para sa mga Bees. At mukhang naririnig na nga natin o naaamoy na natin ang niluluto dito ni Kapitan Few, a 007 Angela na Grabe. talagang prinotektahan ang kanyang mga kakampi. O kaya pala si Flap TZ kanina, ito na yung sinasabi natin na naka-ready if ever yung Angela anytime. At ito anytime din, ready to go ang AP Bren. Look at Take open. note na sa may bottom lane, dadaan at lulundag ang Lord. Conceal play mula kay Ogwen pero mukhang makakancel ito ni Sans. Mukhang hindi na makapag-flicker pa pero mukhang ang Primal Wrath ay nandyan na rin lang. Makakapag-dash naman palayo. Yung Primal Wrath Grabe ay si- inagaw na rin ng Valentina. Grabe si Kyrie, nakita mo yung amba niya? Nag-shadow yung Hayabusa, tumalan siya agad para naman sigurado if ever man pumunta sa harap, mananakap siya nung Akai. Eh baka mapindaw siya. Uy, agang hard guard mula kay Few. Art guard already there. Kiboy with a conceal play. Pero mukhang mahihila nila ang isa. Si Flap TZ nahuli nila. Para Oh, makakatakas boy, pa rin pare! nila si Flap TZ, napakakunat. At ang bilis ng balik buhay dito nung merong corrosion site, pero parakol. Pero yung nga lang si Super Marco, makakasira ng Torre sa may bandang itaas. Kalbo ngayon. Kyrie! Ang base ng Onyx at meron pang ang trumpo. Pag-trumpo, heavy spin. Si Sans makukuha nila dito. 4v5 scenario, Onyx. Dumedepensa sila. Pero naaamoy na ng Bren Esports. Naaamoy na ng AP Bren ang match point. Tower lock! Tower lock! Losot dito, tower lock, look at Super Marco. Isa-isa lang para sa kanila. Pero heavy spin. Si Boots dito mamamatay at mukhang lulusot pa rin. Dito ang AP Bren. Pero lalaban ngayon ng Onyx.